Gikapoy na baka? Bunal ra. Mga boss, sasagutin ko muna tong tanong na to. Medyo marami-rami na rin kasi. Actually, isang malaking pagkakataon lang na napunta ako dito sa shipping company. Nakapasok po ako dito mga boss kahit hindi ako graduate ng marine engineering. Sa totoo lang, wala po talaga akong background o kaalaman kung ano man yung makina ng barko, ano itong engine room, at ano naman yung bridge. I-share ko lang muna sa inyo mga boss ang pinakauna kong istorya tungkol sa journey ko sa pagmimekaniko sa barko. Pinaikli lang po ito mga boss. Nang magkaroon naman kayo ng idea, galing po ako sa automobile industry. Sa mga Japan surplus po ako nagmula. Dito po ako sa Cebu nag-apprentice at dito na rin na-absorb. Graduate po ako ng automotive technology year 2008 at dito po ako sa Cebu pinalad mga boss. Dahil po pala sa pagmimekaniko ko sa mga surplus car, nakapunta na rin po ako ng Japan. Ngunit hindi ako pinalad sa aking mga employer dito sa Pinas. Kaya yun, tumigil ako sa pagmimekaniko ng mga sasakyan. Year 2013 ay naghanap ako ng ibang trabaho mga boss. Nag-search ako ng ma-applyang trabaho sa Jobstreet at sa maynemo.com. Automotive mechanic, welder at saka pipe fitter ang aking ina-applyan. Mapa-abroad or sa lokal man. Marami din akong ina-applyang kumpanya dito sa Cebu mga boss. Halos nalibot ko na ang buong Mandawi City at Cebu City sa kaka-apply. Binabaan ko na rin ang aking posisyon. Nag-apply na rin ako ulit ng apprentice at saka helper mechanic. Para sure lang na mapasok ako mga boss at sa isip ko naman ay doon na lang sa field ko gagalingan nang ma-absorb ako or ma-promote man lang. Pero negative po ang lahat ng yon dahil ang lahat ng papel na pinapasa ko ay sa guard lang nahaharang. At kung meron ka mang initial interview ay sabihan ka lang na tatawagan ka ulit. Pero hindi naman. Until one day mga boss ay meron tumawag sa akin. Kaka-apply ko sa mga online hiring. Isang shipping company at ito yung aking kumpanya ngayon. Tinawagan ako for examination. Tapos initial interview at saka kinabukasan mga boss ay final interview na. Ang dali lang ng proseso nila. Ang ina-applyan ko pala dito ay light vehicle mechanic. Doon sa operation department kasi meron silang motor pool. Pero pagdating ko sa final interview mga boss ay dito ako nakahilira sa manager ng maintenance department sa barko. At yun ang mga boss natanggap ako sa trabaho. Ship mechanic po ang una kong posisyon. Naalala ko pa yung sinabi sa akin na nag-interview na willing ba daw akong matuto at saka willing ba daw akong mag-overtime kahit anumang oras. Siyempre ang sagot ko, Opo! Bunal! November 2013, natanggap ako dito sa shipping company. Sa umpisa lang mahirap mga boss, pero wag kang matakot dahil ang makina ng sasakyan at makina ng barko ay parehas lang ang theory at principle. Sa barko pala ay magagamit mo na ang 2-stroke cycle engine dahil mostly sa mga malalaking barko, ang main engine yan ay 2-stroke. Pero meron din namang mga 4-stroke na main engine sa mga malalaki. At mga generator nito mga boss ay mga 4-stroke na. Hangin na rin po pala ang nagpapaandar nito, pero meron din namang mga battery start. Kailangan mo ring matuto dito ng hydraulic, pneumatic at saka pang electrical. Ang barko rin pala ay meron niyang boiler, purifier at economizer. Meron din niyang freshwater generator at malalaking HVAC system. Pero wag kang mag-alala mga boss dahil step by step matutunan mo ang lahat ng yan. Sa pagmimekaniko ng barko pala ay di na kailangan ng seaman's book at basic training dahil land-based lang po tayo mga boss at more on pantalan or puerto or dry docks lang ang ating trabaho. Pero may mga pagkakataon na kailangan nating mag-onboard at sumakay ng barko. Kaya kailangan di ka mahihiluhin ito. Maraming shipping company po dito sa Pinas ang tumatanggap ng maintenance sa barko mga boss kagaya ng welder, electrician, carpenter, plumber, mechanic at marami pang iba. Kahit di ka marine graduate ay siguradong matatanggap ka kung may experience ka lang or backer. Based pala sa aking experience, marami kaming mekaniko sa barko ang mga hindi graduate ng marine engineering or mechanical engineering. Basta meron kang related course nito ay pwede kang mapasok. Kailangan kasi ng mga shipping company ang mga maintenance for backup and assistance sa mga technical jobs. At alam nyo rin ba mga boss na pwede kang maging licensed marine diesel mechanic at maging chief engineer sa mga maliliit na barko dito sa Inter Island. Oo mga boss, pwede kang maging chief engineer. Marine diesel mechanic 1 at 2 ang kunin mong lisensya sa marina. At dahil na rin sa pagtatrabaho ko sa barko mga boss ay meron akong lisensya sa PRC. Naka-board exam na po ako mga boss ng Certified Plant Mechanic at plano kong sunod na kukunin ang Marine Diesel Mechanic 1 at makapag-aral na rin ng Mechanical Engineering sa pamamagitan ng ITAP. Kaya wag mawala ng pag-asa mga boss. Kung may plano kang magbarko ay gawin mo na at dito mo malalaman ang lahat ng proseso. At dahil nakarating ka dito sa video na to ay magsa-shoutout muna ako sa aking mga solid fans and subscriber. Maraming salamat sa inyo mga boss. Dahil sa inyo ay matutupad ang mga pangarap ko. Oh, di ka po'y gyapon ka? Bunal ra! Biyahe! Ambrut!